May isang bansa ngayon, mga sangkay, na nakaranas ng isang hagupit. Okay? Ng isang matinding problema. At alam nyo, mga sangkay, talagang pinalubog po ang mga lugar nila. Tingnan po natin kung ano nga ba ang nangyari. So mga sangkay, madalas po natin na pag-uusapan dito patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. Nakatuparan po sa kung ano man ang naisulat sa Biblia. At alam nyo mga sangkay, pinapatunayan po talaga ng Biblia na ang mga nakasulat po sa salita ng Diyos ay totoo. Kasi kung ano po ang nakasulat sa banal na aklat, nagaganap po sa panahon natin ngayon. Especially ito po mga nakapropesiya na. Kagaya po ng poverty, rumors of wars, mga digmaan na nagaganap, at marami pa pong iba. Mga disaster, mga sangkay na nangyayari po sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Lahat ng yan halos sabay-sabay po na nagaganap. Ngayon, eto na naman, ang bansang Brazil, mayroon pong nangyari. Pero syempre, bago po tayo magpatuloy, mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, mga sangkay. Sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos, pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Alright, guys. Pero, yun nga pala, kung kayo ay nasa Facebook page, i-follow nyo po ang ating Facebook. Okay? Ito po ang nangyari, mga sangkay. 22, di umano ang pumanaw. Maraming lugar nalubog dahil sa pananalasa ng matinding cyclone rains sa Brazil. Mga sangkay, sa ayaw man po natin, okay, nagaganap po talaga itong sinasabing climate change sa ating mundo. At itong climate change, ito po yung tawag, yung term ng mga scientists. Nananalasa po yung mga matitinding bagyo, nagkakaroon po ng mga pagkasunog yung kagubatan, nagkakaroon po ng pagkatuyo ang mga ilog, mga sangkay, at ito po yung isa sa malaking problema ngayon ng ating planeta na dapat pagtuunan ng pansin. Pero gaya ng sinabi ko, the Word of God never po nagsabi na habang tumatagal ang panahon magiging maayos ng magiging maayos. It may be magiging advance ang ating mundo. Pero never po sinabi ng Word of God na ang ating mundo ay magiging maayos ng magiging maayos. Dahil lahat po ng nakasulat dyan, papunta po tayo sa dead end. Kaya nga po mga sangkay, may tinatawag po na salvation para sa lahat ng tao. Because in the near future, mangyayari po talaga ang pagwasak ng ating planeta. Ayaw man natin po, mga sangkay, na mangyari ito. Pero nakasulat po talaga yan sa Biblia. Ngayon, ito po, Brazil. Ano nga ba ang nangyari? Hindi pababa sa 22 tao ang nasawi sa Southern Brazil matapos tumama ang isang bagyo sa estado ng Rio Grande do Sul. Grabe, tingnan nyo mga sangkay. Nagmistulang dagat ang buong paligid ng lugar na ito, mga sangkay, doon sa Brazil. Totoo po yung sinabi ng mga scientist Okay? Ang ginagawa po kasi natin, nagbe-base po tayo sa sinasabi ng mga scientist patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo para i-connecta po natin kung anong sinasabi ng Word of God, ng Biblia. Ayon po sa mga scientist, bago mag-2030, kailangan po masolusyonan po itong climate change. And if di po ito mangyari, itong climate change na mapababa ang antas kahit paano, magaganap po yung mas grabe pa pong mga disaster. Ang mga bagyo ay magiging mas makapanganib, mas malakas. Marami pong mga lugar ang lulubog, dahan-dahan na sa tubig. Tataas po ang sea level. Marami pong mga syudad ang lulubog sa dagat. Yun po yung future ng ating planeta. O, diba, mga sangkay? Ito ay hindi pananakot. Pero reminder po itong lahat sa atin na ngayon pa lang, mga sangkay, maliban po sa dapat natin alagaan ang ating kalikasan, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Kung gusto po natin maligtas
sa mga ganitong klaseng calamities na nangyayari sa ating mundo. Ayon sa mga otoridad, araw ng Martes, September 5. Grabe, tingnan nyo. Ito po. What? Ang bihira. Kaya pala napakaraming pumanaw o nasawi. Sa pahayag ni Rio Grande do Sul Governor Eduardo Leite, takot-takot ang baha na to. ito ang pinaka-nakamamatay sa kasaysayan ng estado. Grabe. Sa sunod-sunod na mga sakuna na tumama sa bansa. Samantala, aabot sa 6,000 tao ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan na nagsimula ng araw ng Lunes, September 4. Nag-iwan ang bagyo ng mga granizo at higit sa 300 milimetro ng ulan sa estado sa loob ng wala pang 24 na oras. Nagdulot rin ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ayon sa mga opisyal. My goodness. Tumama ang bagyo sa 67 munisipalidad sa kabuuan na nakaapekto sa mahigit sa 52,000 tao. Grabe na mga sangkay. Yung ibang lugar, nasusunog po yung kabundukan, yung kagubatan ng kusa. Mayroon pong wildfires. Yung iba naman mga sangkay, nagkakaroon ng sigalot, digmaan. Tingnan yung mga sangkay nangyayari sa Israel. Mga Palestino, di ba? Ukraine. At Russia. At pagdating sa rumors of war, yung mga alingaw-ngaw ng posibleng digmaan. Ngayon, mga sangkay, nagbabantaan po ang China, Amerika, South Korea, North Korea, Japan. Kasama po dyan yung Pilipinas, mga sangkay na posibleng madamay sa digmaan. So, lahat po na ito ay nakatatak po sa Biblia. Imagine niyo, ilang libong taon na po na isulat ang salita ng Diyos. Imagine niyo yan. Pero lahat ng nakasulat nito, especially yung mga naka-prophecy, sa panahon natin ngayon nangyayari. So, sino ang magsasabi na ang Biblia ay hindi totoo? Mangmang na lamang po mga sangkay. Ay no, gagamitin na naman po nila yung science. Alam nyo, yung science nga mismo, yung mga scientist, sila mismo ang nagdadala ng mga impormasyon na kung saan magpapatunay na ang Biblia ay totoo. At hindi po nagsisinungaling na sa mga huling araw magaganap itong mga katakot-takot. Sabi pa nga po, perilous time will come in the last days. Diba? At ito pong nangyayari sa Brazil ay isa lamang sa napakaraming mga disaster ngayon na malala na kaysa sa noon na mga nangyayari. Daan-daang bumbero naman, military police at civil defense personnel ang ipinadala bilang bahagi ng mga rescue operations. Marami pa ring mga residente ang hindi makontak. Naku po, yan ang problema mga sangkay. Maraming natrap, kumbaga. Kung maraming hindi makontak, sana, ligtas po sila mga sangkay. Pero ganun pa man, 22 na po yung nahanap. At hindi ko alam kung ilan na po sa oras na ito. Kaya na lamang po mag-research mga sangkay sa Google kung ilan na po yung numero ng mga nasawi. At mga bahay na nasira ang mga bubong dahil sa bagyo. Gayunman nag-anunsyo ang gobyerno ng Brazil ng mga hakbang upang matugunan ang mga nangangailangan ng tulong. Ipinangako rin ni Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva na gagawin ng pamahalaan nito ang anumang kinakailangan upang mailigtas ang mga tao sa sakunang ito. Carmela. Well, mga sangkay, eto na yun. Kaya nga lagi ko pong pinapaalala sa ating lahat na hanggat may pagkakataon pa, maglingkod po tayo kay Lord, no? Buti na lang may tayo, no? May social media platform tayo para masabi po ang mga bagay na ito. Ang ating planeta ay hindi na po normal ang nangyayari. At lahat ng itong mga nangyayari mga sangkay ay katuparan po ng kung anumang mga naka-prophecy o mga naihula na po sa Biblia. Thousands of years. Okay? Naisulat po
Pero ngayon, mga sangkay nagaganap. 2023, 2024, 2025, we don't know ano pa ang mangyayari sa kinabukasan. So, ang kailangan po natin gawin, maglingkod po tayo kay Lord. Ito po yung chance, mga sangkay, na while nagaganap po ito sa ating mundo, mas lalo po tayong mapalapit at magkaroon ng relationship kay Lord. Okay? So, ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po dito? I-comment nyo po sa ibaba. At ngayon, syempre, subscribe nyo po yung aking YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ito. Ito po yung bago kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po sa YouTube. At kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Una po ay magpapaalam. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.